Gusto mo ba na mas matibay na binti kahit 70? Kainin mo ito, araw-araw. Nanghihina na ang mga binti mo. At ikaw, malamang hindi pa nila namamalayan. Isa, araw, ang pagtayo mula sa upuan ay parang medyo mas mahirap. Pagkalipas ng ilang buwan, ang pag-akyat sa hagdan ay nag-iwan sa iyo ng hingal. Bago mo pamamalayan, kahit maikling paglalakad, parang mga workout. Hindi lang ito basta-basta. Normal na pagtanda. Ito ay tinatawag na pagkawala ng kalamnan. Tahimik, unti-unti, at mapanganib. Hindi napapansin. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang iyong mga binti ang unang humihina habang ikaw tumanda. Kapag tumanda sila, ang iyong balance nagdurusa, ang iyong kalayaan ay kumukupas. Tumataas ng husto ang iyong panganib na mahulog. Pero narito ang magandang balita. Hindi pa huli ang lahat para muling biwin ang mga ito. Sa katunayan, maaari mo nang simulan pagpapalakas ng iyong mga binti sa iyong mesa sa kusina. Dahil habang ang ehersisyo ay mahalaga, ang iyong kinakain ay maaring maging kasing malakas at minsan ay mas malakas pa epektibo. Sa video na ito, tutuklasin natin 6 na makapangyarihang pagkain na maaring magpanumbalik ng lakas ng kalamnan, protektahan ang iyong mga buto, panatilihing malakas at matatag ang iyong mga binti hanggang sa iyong mga huling taon. Kaya, siguraduhin panoorin hanggang dulo dahil ang bilang isang pagkain sa listahang ito ay isang bagay na mayroon na sa kusina ang mga nakatatanda. Ngunit halos walang kumakain nito sa tamang paraan. Bago tayo magsimula, sabihin mo muna sa akin kung ilang taon ka na. Ikaw at saan ka nanonood? Gustong-gusto kong malaman kung nasaan ang ating Senior Vital. Ang pamilyang pangkalusugan ay nakikinig simulan gayon. Sadye, simulan na natin. Narito ang 6 magapagkaing sinusuportahan na agham na makakatulong na mapanatili ang iyong mga binti ay malakas, nababaluktot, at puno ng buhay. Simula sa numero 6, matamis. Patatas, ang panggatong na nagpapanatili sa iyong mga binti. Gumagalaw. Pagdating sa pagpapanatili ng iyong malakas at matatag ang mga binti, may enerhiya. Lahat. Ngunit hindi lahat ng enerhiya ay antay na nilikha. Ang ilang mga pagkain ay nagbibigay sa iyon mabilis na pagputok, pagkatapos ay iwan kang pagod. Mabagal. Ang kamot naman. Kamay, naghahatid ng pangmatagalang kapangyarihan na nagbibigay ng enerhiya sa iyong mga kalamnan ng ilang oras, pinapanatili. Ikaw ay naglalakad, umaakyat, at nakatayo. Matangkad. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay hindi nag-imba o gumamit ng enerhiya ng kasing episyente. Kaya naman, magasimpleng gawain sa pagdadala ng mga pamilihan o nagsisimula ng maging mas mahirap ang paglalakad pataas. Natural na naayos ng kamot yan. Puno ng mga komplikadong carbohydrates, sila magbigay na matatag na gasolina ng walang asukal sa dugo. Mag-spike o pagbagsak. Sa loob na maliwanag na yon, ang laman ng kahel ay naglalaman ng vitamina A, potassium, at mga anti-inflammatory compound na pag-ayos na malilit na luha sa kalamnan, pag-iwas, magapananakit ng kalamnan, at panatilihing maayos ang iyong paggalaw. Pinapabilis at pinapagaan ng vitamina A ang paggaling. Pananakit, habang ang potassium ay nagpapatatag. Magapag-urong at hydrate ng kalamnan. Magatisyo, ang talamak na pamamaga ay isa pa. Nakatagong magnanakaw ng lakas. Dahan-dahan itong kumakain. Malayo sa mga hibla ng kalamnan. Ang beta-carotene. Sa mga laban ng kamot na nakakasira sa ang antas ng selula, pinapanatili ang iyong mga binti. Flexible at walang sakit. Kahit ang iyong bituka ay may papel din ang natural. Hebla sa kamot, panunaw at pagsipsip ng sustansya. Tinityak na nakukuha ng iyong mga kalamnan ang kanilang enerhiya. Kailangan iihaw ang mga ito, durugin o idagdag sa mga sopas at salad. Ang kanilang banayad. Ang tamis ay halos kapareho ng kahit ano. At bawat serving ay nakakatulong sa iyong mga binti na makayanan. Mas malayo ka, isang malakas na hakbang sa bawat pagkakataon. Bilang 5, oats. Ang pampalakas ng tibay. Para sa mga pagod na binti. Karamihan sa mga tao ay inisip ang oats bilang simpleng almusal, ngunit para sa mga senior citizen, isa sila sa pinakamasarap na pagkain. Para sa tibay ng binti at buong araw na enerhiya. Kung
Napapagod ang iyong mga binti sa kalagitnaan ng araw o pakiramdam na mabigat kapag umaakyat sa hagdan. Makakatulong ang oats na ayusin yan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating nawawalan ng tibay ang mga kalamnan dahil ang katawan nagiging hindi gaanong epektibo sa pagpapanatili ng dugo. Matatag ang antas ng asukal at enerhiya. Oats. Magbigay na mabagal na paglabas ng carbohydrates. Nagbibigay sa iyong mga kalamnan na matatag na enerhiya para sa oras. Walang mga banggaan, walang pagkapagod sa tanghali. Pari-pareho lang ang lakas para sa paglalakad, paghahalaman at pananatiling aktibo. Ngunit ang mga oats ay maaring gamitin. Jumawa ng higit pa sa pagpapagana ng iyong mga kalamnan. Muling biwin ang mga ito. Ang bawat serving ay nag-alok protina na nakabatay sa halaman upang makatulong sa pagkukumpinya. Mapanatili ang mga hibla ng kalamnan na natural. Bumababa kasabay ng pagtanda. Nangangahulugan ito na mas mahusay. Balance, mas malakas na mga binti, at pinabuting katatagan. Mayaman din ang mga ito sa bakala. Magnesyo, 2 sustansya na marami. Kakulangan ng mga nakatatanda. Ang iron ay naghahatid ng oxygen sa iyong mga kalamnan, habang ang magnesium ay nakaka-relax. Mga ito, na pumipigil sa mga pulikat, paninigas, yung masikip at mabigat na pakiramdam sa mga binti mo. Kung nakaranas ka na ng biglaang pananakit ng ulo sa gabi, ang magnesium mula sa oats ay makakatulong na pigilan ang mga ito. Natural. Sinusuportahan pa nga ng oats ang sirkulasyon ng dugo. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling bukas ng mga daluyan ng dugo kakayahang umangkop, tinityak na ang iyong mga kalamnan ay magiging oxygen at sustansya para sa mas mabilis na paggaling. Tangkilikin ang mga ito ng mainit sa umaga, hinahalo sa mga smoothie o inihurno bilang masustansyang merienda. Gayunpaman, ikaw, pili na kainin ang mga ito, tahimik na kapangyarihan ang oats. Iyong mga kalamnan na tumutulong sa iyong mga binti na manatili matatag at handa sa bawat hakbang. Numero 4, mga abokado. Ang kakayahang umangkop at labanan ang pulika. Superfood. Ang mga abokado ay hindi lamang uso pagkain para sa mga nakatatanda. Isa sila sa mga pinakamahusay na paraan upang mapanatiling malakas ang iyong mga binti. Flexible at walang sakit. Habang tayo ay tumatanda, madalas na gumagapang ang paninigas na nakakabagot. Pananakit kapag bumangon sa kamao. Paninigas ng katawan pagkatapos na masyadong matagal na pag-upo. Sobrang nito ay nagmumula sa pamamaga na dahan-dahang pinapahina ang mga kalamnan at kasukasuan. Natural na nilalabanan iyan ng mga abokado. Mayaman sa monounsaturated fats, mabiti para sa mga taba na nagpapakalma sa pamamaga, nagpoprotekta tissue ng kalamnan, at pinapanatiling malambot ang mga kasukasuan. Ibig sabihin, mas kaunting katigasan, mas kaunti pananakit, at mas maraming kalayaang gumalaw. Kumpiyansa. Mas mabuti pa, ang mga abokado ay puno ng potassium, isang mineral na iyong ang mga kalamnan ay nakasalalay sa maayos na pag-urong. Mas marami talaga silang potassium kaysa sa saging, nakakatulong na maiwasan ang mga pananakit ng kalamnan, mga pulikat, at paninigas ng binti sa gabi. Kung nagising ka na bang masakit ang binti mo? Pananakit ng katawan, mababang potassium ang maaring dahilan. Ang mga abokado ay naghahatid din ng vitamina E, isang malakas na antioxidant na nagkukumpuni na malilit na mga punto ng stress sa iyong mga kalamnan, nagpapagaan pagkapagod at pagpapanatili sa kanila ng lakas. Dagdag pa rito, ang kanilang malusog na taba ay sumisuporta sa sirkulasyon. Tinitiyak na ang oxygen at mga sustansya ay makakarating sa iyong mga binti para manatili silang masigla. Magdagdag ng abokado. I-toast, ay blend ito sa smoothies, mash, gawing guacamole, o kainin ito ng simple kasaman asin at paminta. Ang sikreto ay pagiging per-pareho. Gawin itong bahagi ng iyong lingguhang rutina at mararamdaman mo ang pagkakaiba. Mas maayos na paggalaw, mas kaunting mga pananakit, mga binti na nananatiling flexible at buhay para sa mga darating na taon. Bilang 3, mga berry. Tagapagtanggol ng kalamnan at panlaban sa pagtanda. Makapangyarihang gusali. Hindi maiiwasan ang pagtanda, ngunit ang pagkawala ng lakas ay hindi. Araw-araw, ang iyong ang mga kalamnan ay nahaharap sa mga hindi nakikitang kaaway tulad na malaya,
Mga radical, oxidative stress, pamamaga. Maaring hindi mo sila makita. Pero nararamdaman mo ang mga ito. Naninigas ang mga tuhod, nananakit. Mga binti pagkatapos ng magaan na aktibidad o matagal na aktibidad. Pagkapagod. Diyan pumapasok ang mga berry. Mga blueberry, strawberry, raspberry. At ang mga blackberry ay ilan sa mga likas na yaman. Pinakamalakas na tagapagtanggol. Puno ng mga antioxidant, kumikilos sila bilang panangga. Paglaban sa oxidative stress na nagpapahina. Mga kalamnan at nagpapabagal sa paggaling. Mas madalas mo silang kinakain, mas matatag ka. Nagiging mas kalamnan ka. Nakakabawas din ang mga bere. Talamak na pamamaga, ang tahimik na puwersa. Sa likod ng paninigas ng mga kasukasuan at pananakit ng mga binti, na nagbibigay daan sa iyo upang makagalaw ng mas malaya, ng komportable. Ang kanilang mataas na nilalaman ng bitamina C ay nagpapalakas. Produksyon ng collagen, pinapanatili ang iyong mga kalamnan, litid, at kasukasuan ay tumigas. Flexible, at bata pa. At hindi nila protektahan lang, nagbibigay sila ng enerhiya. Mga berry. Sumusuporta sa malusog na sirkulasyon, nagpapabiti. Paghahatid ng oxygen sa iyong mga kalamnan sa binti, kaya hindi ka gaanong pagod at mas mabilis kang makakabawi. Bilang dagdag na benepisyo, ang parehong mga antioxidant na protektahan ang iyong mga kalamnan, patalasin din ang iyong memorya at focus, pinapanatili ang iyong isip bilang aktibo gaya ng iyong katawan. Magdagdag ng isang dakot sa oatmeal, yogurt, o smoothies, o kaya'y kainin. Sariwa ang mga ito. Sa bawat kagat, ikaw ay nagpapasigla ng lakas, kakayahang umangkop, sigla mula sa loob palabas. Matamis, simple, at makapangyarihan, ang mga berry ay tunay na pagkain para sa iyong katawan at utak. Bago tayo ipagpatuloy ang ating huling dalawa sa listahan, kung sa tingin mo ay nakatutulong ang video na ito, sadya, paki-like at subscribe naman sa Senior Vital Health para sa karagdagang impormasyon. Mga tip na makapagpapabago ng buhay na makakatulong sa iyong manatili malakas at aktibo pagkatapos na edad na 60. Kumusta ang iyong kalusugan nitong mga nakaraang araw? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Gustong-gusto naming makarinig mula sa ikaw. At kung nais mong suportahan ang aming mission, pindutin ang buton ng sobrang pasasalamat para magpadala ng isang maliit na token. Bawat piraso ay tunay. Tumutulong. Pangalawa, salmon. Ang pampalakas ng kalamnan at pampalakas ng sirkulasyon. Sa tuwing ikaw ay tumayo, maglakad, o umakyat sa hagdan, ang iyong binti. Tahimik na dinadala ng mga kalamnan ang iyong buong katawan. Timbang. Ngunit sa pagtanda, ang iyong katawan. Bumabagal ang kakayahang muling biwin ang kalamnan. Kaya naman maaring magsimulang makaramdam ang iyong mga binti. Mas mahina o mas pagod kaysa dati. Diyan pumapasok ang salmon. Isa sa mga pinakamabisang pagkain para sa muling pagtatayo. Lakas. Ito ay puno na mataas na kalidad. Protina na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng lakas. Mga materials na kailangan nilang kumpinihin at panatilihin. Matatag. Ngunit ang tunay na sikreto ay nasa loob nito. Omega-negatibo 3 fatty acids, mga malusog na taba na bawasan ang pamamaga, pagbitihin ang daloy ng dugo, at protektahan ang iyong mga kasukasuan mula sa paninigas at pananakit. Ang pamamaga ay isang pangunahing sanhi. Ang kahinaan at mabagal na paggaling sa mga matatanda. Mga matatanda, pinapakalma ng omega-negatibo 3 ang prosesong yon. Tinutulungan ang iyong mga binti na gumalaw ng mas malaya, ng komportable. Pinapalakas din nila sirkulasyon, pinapanatili ang iyong mga daluyan ng dugo. Nababaluktot, kaya't ang oxygen at mga sustansya ay umaabot. Ang iyong mga kalamnan ng mahusay, ibig sabihin ay mas enerhiya, mas kaunting bigat, at mas mabilis paggaling. Sinusuportahan pa nga ng salmon ang nerbiyos. Tungkulin, pinapanatiling matalas ang iyong mga galaw. At balance, habang ang mga bitamina binito. Lalo na ang B12, nakakatulong na gawing malinis na enerhiya. Sama-sama, sila ang nagpapagana. Tibay, lakas at koordinasyon. Hindi mo kailangan ng salmon araw-araw. Basta 2 hanggang 3 serving kada linggo ay maaring makadawan. Pagkakaiba.
Inihaw, inihurno, o kahit delata na may olive oil at lemon. Bawat isa ay delata at may lemon oil. Ang kagat ay nakakatulong na muling biwin, muling magkarga. Ibalik ang iyong mga binti mula sa loob palabas. Numero 9, mga itlog. Ang buong lakas. Tagapagtayo. Kung tatanungin mo ang mga doktor o mga nutrisyonista kung aling pagkain ang pinakamahusay na nakapagpapabiti. Lakas pagkatapos ng 60, karamihan ay magsasabi na parehong bagay. Nga itlog. Malit, simple, abot kaya. Bawat isa ay mayroong kompletong pakete ng mga sustansya na nakasalalay sa iyong mga kalamnan upang manatiling matatag at matatag. Habang tayo ay tumatanda, mas mabilis tayong nalulugi kaysa sa muling pagbubuo ng ating kalamnan. Ito, isang prosesong tinatawag na sarcopenia. Ikaw, maaring maramdaman ito bilang mas mabagal na paggalaw o mas mahinang mga binti. Nilalabanan yon ng mga itlog sa pamamagitan ng nagbibigay na mataas na kalidad na protina sa lahat ng siyam na mahahalagang amino acid, ang eksaktong maghablok ng pagbuo na kailangan ng iyong mga kalamnan. Ayisin at palagin, isa rin sila sa mga pinakamahusay na natural na pinagmumulan ng bitamina E, na hindi lamang sumisuporta sa kalusugan ng buto, kundi pati na rin lakas at koordinasyon ng kalamnan. Mababa. Ang bitamina E ay karaniwan sa mga nakatatanda at maaari maging sanhi ng pagkapagod, panghihina at balance. Nga problema. At isa o dalawang itlog lang sa isang araw. Makakatulong na may balik ito ng natural. Sa loob, bawat pula ng itlog, makakahanap ka rin ng choline, isang sustansya na nagpapanatili sa iyong mga nerbiyos at maayos na nagugnay ang mga kalamnan. Nangangahulugan na mas mabilis na mga reaksyon, mas matatag na mga hakbang, at mas mahusay na kontrol. Dagdag pa rito, ang mga itlog ay mayaman sa mga bitamina B, antioxidant, at malusog. Magataba, na pawang tumutulong sa pagprotekta sa mga selula ng kalamnan at mapanatili ang enerhiya sa buong araw. Hindi mo kailangan na marami. Isa o dalawang itlog. Sapat na ang araw-araw. Haluin, pakuluan, o haluin. Lagyan sila ng mga gulay para sa iba't ibang iri. Ang sikreto ay ang pagiging consistency. Ang paggawa ng mga itlog ay bahagi. Ang iyong nakadawyang gawain ay makakatulong sa iyo na manatili balance, may tiwala at malakas para sa magdadarating na taon. Dahil minsan ang mga pinakasimpleng pagkain ay tunay na nagpapatibay. Magpapundasyon. Ngayon, marami sa inyo ang nagtatanong, ako ba'y kailangang kainin ang lahat ng 6 na pagkain nito bawa isang araw? Hindi naman kinakailangan. Kaya mo paghaluin at pagtutugmain ang mga ito sa buong linggo. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging pare-pareho. Ang mga pagkain ito ay regular na bahagi ng iyong gawain. Kahit ilang serving lang ng bawat isa. Sa buong linggo ay maaring maging kapansin-pansin. Pagkakaiba sa lakas ng iyong bintiya. Enerhiya. Kailan ang pinakamagandang oras para kumain? Sila. Ang umaga ay mainam. Simula ng iyong araw na may mga pagkain mayaman sa sustansya ay nagbibigay sa iyo magkakalamnan na nagtatagal at nakakatulong na patatagin. Mag-aantas ng enerhiya. Ngunit kung mas gusto mo ang mga ito, mamaya sa araw, sabihin nating para sa tanghalian o hapunan, ayos lang din yon. Ang iyong nakikinabang ang katawan tuwing pinapakain mo ito. Kaya ko ba silang kainin lahat ng sabay-sabay? Naman, marami sa mga pagkain ito ay nagpupuno sa bawat isa. Iba pang maganda. Halimbawa, ang mga oats. May mga berry o salmon na may avocado. Mas mahusay ang epekto ng mga sustansya kapag pinagsama. Isang bagay na ginagawa ng mga eksperto sa nutrisyon. Tawagin ang food synergy. At isa pang tanong. Madalas nating naririnig, kailangan ko ba ng ehersisyo para sa mga resulta? Ang magaan na paggalaw ay nakakatulong sa mga sustansya na ito. Mas mabilis na magtrabaho, kahit ang simpleng pag-unat ng binti, maikling paglalakad, o mga ehersisyo sa upuan. Pabilisin ang iyong pagunlad. Tandaan, ang nutrisyon ang nagbibigay ng enerhiya sa iyong katawan, ngunit ang paggalaw, pinapagana ito. Magkasama silang muling nagtatayo. Ang iyong mga binti mula sa loob palabas, na tumutulong. Mananatili kang matatag, at malaya. Para sa mga darating na taon. Gayon na mayroon na tayo. Natuklasan ang lahat ng 6 na mabisang pagkain, tara.
Mabilis na balikan ang ating natutunan gayon. Kamot pampalusog ng iyong mga kalamnan gamit ang pangmatagalang enerhiya at tulungan silang makabawi. Mas mabilis. Ang oats ay nagbibigay na matatag na lakas. Pinapanatiling masigla at malaya ang iyong mga kalamnan. Mula sa mga pulika, nakakabawas ang mga abokado. Pamamaga, pagpapalakas ng kakayahang umangkop. Protektahan laban sa masakit na paninigas. Kinukompleto ng mga berry ang mga hibla ng kalamnan at pinoprotektahan ang iyong mga kasukasuan sa pamamagitan ng kanilang mayamang mga antioxidant. Ang salmon ay nagpapanumbalik ng kalamnan. Tissue, nagpapabuti ng sirkulasyon. Nagpapanumbalik ng enerhiya mula sa loob palabas. Sa wakas, mga itlog, ang buong lakas. Pagkain, ibigay ang lahat ng kailangan ng iyong mga binti. Upang manatiling matatag, tumutugon, makapangyarihan. Sama-sama, ang 6 na pagkain nito ay bumubuo. Isang natural na sistema ng depensa laban sa pagkawala ng kalamnan at panghihina na kasaman. Pagtanda, bawat pagkain na may kasamang isa o mas marami sa kanila ang maglalapit sa iyo ng isang hakbang. Mas malalakas na binti, mas mahusay na balance, mas malawak na kalayaan. Kung ikaw ay naging nakakaramdam ng pagkapagod kapag umaakyat sa hagdan, bigat kapag naglalakad, o paninigas sa ang iyong mga binti, alamin mong hindi pa huli ang lahat. Para baguhin ang mga bagay-bagay, ang iyong katawan ay hindi pa rin nakikinig sa pinapakain mo rito. Simulan gayon. At sa loob ng ilang linggo ay maaari mo nang simulan ang pakiramdam. Ang pagkakaiba. Mas magaan na hakbang, mas matatag, balance, at panibagong kumpiyansa sa bawat galaw. Ang impormasyong ibinahagi sa videong ito ay inilaan para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi dapat palitan ang isinapersonal na medical na payo. Palaging kumonsulta sa iyong doktor o kwalipikadong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago paggawa ng anumang mahahalagang pagbabago sa iyong dieta, lalo na kung ikaw ay namamahala. Maghamalalang kondisyon, pag-inom ng gamot, o paggaling mula sa isang pinsala. Ang iyong kaligtasan at kapakanan ang iniuna. Gamitin. Ang impormasyong ito ay gabay lamang, hindi isang reseta. Tandaan, ang iyong mga binti ay ang iyong pundasyon. Kapag sila ay nananatiling matatag, mananatili kang malaya, mobile at nasa kontrolin ang iyong buhay. Kahit mali, ang mga perperehong pagbabago sa iyong dieta ay maaring humantong sa malalaking pagpapabiti sa iyong nararamdaman araw-araw. Kaya magsimula sa isa. Baguhin ngayong linggo. Baka magdagdag na matamis, patatas sa hapunan o magdagdag ng ilang berry sa iyong almisal. Ang bawat kagat ay isang pamumuhunan sa iyong lakas sa hinaharap kalayaan. Kung nahanap mo ang video na ito, nakakatulong, pakilike naman na mag-subscribe sa Senior Vital Health para sa mas maraming tips na makapagpapabago ng buhay tungkol sa pananatili aktibo at malusog pagkatapos ng 60 at kung nais mong ipakita ang iyong suporta para sa aming mission, pindutin ang buton ng sobrang pasasalamat sa ibaba. Ang iyong kabaitan ay tumutulong sa amin na mapanatili gumagawa ng mahahalagang video para sa iyo. Gayon, gusto kong makarinig mula sa iyo. Alin sa mga ito? Ang 6 na pagkain ito ay kinakain mo na. Alin ang sisimulan mong idagdag sa iyong mga pagkain ngayong linggo? Ibahagi ito sa magha-komento. Ang iyong kwento ay maaring magbigay ng inspirasyon ibang tao para simulan ang kanilang paglalakbay. Mas malakas din ang mga binti. Manatiling malakas, manatili malusog, at patuloy na kumilos dahil bawat ang hakbang na iyong gagawin ay isang hakbang patungo sa mas mahabang panahon. Mas masigla,